Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyo lahat. Yan, at maaga. Ang gagawin nila ngayon nila Jerel, yung bubong. Matagal na to namin hinihintay, namin to yung ulan. Kasi nag-ulan ng malakas na malakas. Hindi sila nakaligtas. Puro tulo yung bubong dahil yung unang gumawa winalangya ako. Hindi ayos ang pagkagawa nila. Talagang pinira lang. Hindi marunong yung tumira. Pinasubcontract. Yung subcontract walang kaalam-alam kung anong ibig sabihin ng roofing. Mali ang kanilang pagkalagay ng yero kaya tumutulo. Hindi nila sinunod yung salit-salit. Kaya yun. Ngayon, yun ang papagawa ko ngayon. Yun ang didiskarte namin ngayong umaga. Kaya mga ka-SK, at samahan nyo po kami hanggang matapos ang pag-recycle o pag-arrange nung yung yero dun sa ating bahay dun sa farm. Yan. Tara po, samahan nyo kami at kailangan magawa na to para baka dumating uli yung mga ulan. Yung mga ulan pa dyan para wala nang problema. A few moments later. Ayan po mga ka-SK at nakapanik na po sila ng bubong. Ayan po si Jerel at tinitignan nila kung alin ang unang tatanggalin. Kaya ang mga gumawa ng una, nakita nyo, andyan si Jerel sa ilalim at tinatanggal yung mga ribbit dahil mali yung pagkalagay ng yero. Nung umaangat yung yero, iniribit ng mga loko. Parang hindi marunong gumawa. Parang galing pa raw ng Saudi. Palpak naman ng gawa. Ayan, yung mga ribbit, dami. Tinatanggal ni Jerel ngayon. Yung mga ribbit para mabaklas yung yero. Ayan, ganyan, hindi ayos yung gumawa ng Kaya wala. Nakikiusap sa akin, bigyan ko ng trabaho. Ayan, hindi ko na bibigyan ng trabaho. Sa ginawa nila hindi ayos. Ayan, pati yung mga gamit ko, nasa lahula nila yung mga gamit ko. Wala, pati yung welding mask halos hindi ko na magamit. Wala, inabuso. Kaya wala, ang ganoon na lang sila. Talagang hindi baling ako na gumawa, wag ko lang pagawa sa kanila. Ayan, buti na lang at yan, sila Jerel medyo nakakaintindi sa sa pagbubong dahil minsan tumutulong-tulong pala siya sa trabaho. So yun, kumuha pa kami ng isang tao para makatulong niya. Yan, at ina-arrange nila ngayon yung yero. At bumili na rin ako kung sakaling meron kasi ibabaliktad-baliktad yan kung hindi umubra o nagkulang ng yero. Yun, nakabili na kami, naka-ready na. Kung hindi man magamit, gagamitin namin sa kulungan ng baby. Gagawa kami kulungan ng baby, saka yung kulungan ng Bengala. So, ayan, at yung mga ribbit natanggal na. So, na-open na nila yung yero. Natanggal na nila isang yero. So, yan, sunod-sunod na yan at pagpapalit-palitin nila. So, ang paggawa pa ng trusses, komplikado rin
Yung pag doon sa dapat doon sa may lagayan ng ano red roll, dapat merong ano doon, merong Ipantay mo. kahit na kwan yung kasi zipper lane nilagay nila eh. O kahit na anong kahit na 1x2 na guide para dun sa pag i-screwhan ng ridge roll. So ayun, ano na lang, tinapat-tapat na lang dun sa kwan. Kaya medyo merong agwat na malaki pero okay naman at nagawa ng paraan. So yan, kung mapapansin nyo yung dahil binaligtad yung yero, yung may pinturang kulay green ay yung iba napunta sa ilalim, so yung walang pintura napunta sa ibabaw kasi nga dapat mo pagsalit-salitin o baliktarin yung yero. So ganyan ang nangyari, hindi bali at kung hindi natutulo wala nang problema. Yan lang ang problema doon. Pag umulan ng malakas, wala, hindi kaya yung kasi pasahod yung yung ibang yero pasahod eh. So yung tubig talagang papasok sa sa overlap. Ay, mangyari na itutulo. So yan mga ka-SK at nagawa ng paraan. So sana hindi na tumulo at pinalagyan ko na rin yung kung lahat ng mga butas binagyan ko na ng Volcasil dahil nga sa dami ng rivet na nilagay. So tinapalan na lang namin ng ng Volcasil para medyo makatipid-tipid kasi mga butas lang naman ng maliliit yun. So ayan, nilalagyan nila ng Volcasil pati yung ibang screw yung tech screw. Kapan. Bitin mo. Nagyan din nila ng Volcasil. Hopefully wala nang tutulo para naman maayos na yung yung sa loob ng bahay kahit na umulan. Ayan mga ka-SK at ayan, malapit na rin matapos at na-arrange na nila yung mga yero. Ayan, yung iba binabaliktad na lang para tumama sa overlap. Ayan para hindi nakasahod yung Ipatong mo niya. kailangan salit-salit yan. Hindi pwedeng sunod-sunod. Yan. Yan at medyo naman okay naman. Hindi na rin kami nagdagdag ng siguro ng yero dahil yung iba na pagpalit-palit kumasya naman. Nakaangat. So ayan mga ka-SK at Bira mo. kahit pa paano napag-obra. Buti magandang pagkatanggal. Yung mga rivet na nilagay nila sa mga dulo po yun. So naisampa sa taas, so nakasahod pa rin po. Hindi, kumbaga yung mga butas may sumalong isang yero, so yun napag-obra naman. At yung iba nilagyan nilang ng Volcasil. Ayan ka-SK at ayan, dalawa lang po sila at nagtulungan lang sila. Ayan, nakaya naman po at saglit lang, saktong-sakto, isang araw na ikabit nila. So natapos din, isang araw lang binanatan. So ayan, pagpatong-patong na po nila. So
tech screw na po nila ngayon. Yung ipupul na nila yung tech screw. Yung ano nga, yung ating barena nawala na ng charge. Madali nang mawala yung charge, kaya nagamit lang ng mga 2 oras lang, wala nang charge, kaya yung electric na yung ginagamit nila, yung may cord na po, para matapos lang. Yung kailangan makapagdala ng bagong baterya nun, hindi napabayaan. Wala nang battery, palagay ko yung wala nang battery, hindi tinarge at nagtagal ng mahabang panahon, hindi nagamit, kaya yung battery nasira. So hindi na siya nagpo-full charge ng maigi. So yun, nagka-problema. Di bali at bibilan na lang natin ng panibagong battery. Kaya lang pag uwi ko na, doon na magagamit yung kaya sabi ko sa kanya, i-charge na lang ng full charge, tapos gamitin ng saglit, tapos i-charge ulit. Bakaling mabuhay pa yung battery, ha. Mag full charge uli o tumagal lang buhay. So yan, Push ko na 2 minutes. kahit pa paano nagawa ng paraan. Ayan, at inaano lang nila, pinag-rebit na lang nila, na ipwesto na lahat, tapos lalagay na lang yung red roll para ayan, tapos na. Medyo may kaluwagan yung ibang kasi natabas na po yan eh. So pag pinagpalit-palit mo, kumisan natatapat dun sa medyo mahaba ng konti, kaya yung yero medyo umiksi, pero tag dito na nasasakop naman ng pag nilagay yung ridge roll, natatakpan din, kaya okay pa naman. So yan mga ka-SK, at naayos din ang problema, yung tulo ng bahay. So hindi na tayo bumili ng additional na yero. Obra naman daw. So nagkasya rin. Ayan po mga ka-SK, at medyo konti na lang kanilang itatapat-tapat o para text screw na. Ayan, yung kabilang side na lang. Ayan mga ka-SK, yung side na lang na yan ang hindi nila na ilalagay. So malapit nang matapos, Mihaboy ka gitna. at medyo hapon na rin, at nagtagal sa Sakto yun. Bumili kami ng text screw, saka bumili kami ng yero just in case kailangan para dire-diretso yung trabaho. So yan, mahaba pa naman yung oras, pero hapon na, at konti na lang, isang side na lang ang hindi nila na i-arrange. So yan, nakikita nyo, tapos na yung isang side na lang. Ganyan, naikabit na nila lahat. So ito na lang side na to sa kabila. So saglit na lang yan. Ayan, at sinamantala namin na minto yung ulan, kaya kinabit na namin agad. Hindi na namin nahintay yung kasi
Dapat ang katulong niyan si si Larry Boy. Si Lars, ang problema busy yung mama. So nagpahanap na lang ako ng katulong ni Jerel para maumpisahan na nila. So yan, naayos naman. Yan, patapos na. Paano po mga ka-SK? Paalam muna po at dito lang muna. Kita-kita na tayo susunod na upload. Ingat po and God bless. Bye-bye.